Isang palaisdaan at palayan ang napinsala dahil sa mga Chinese soft-shelled turtle. Kabilang ang mga ito sa mga tinatawag na invasive species. Kaya naman ang Department of Environment and Natural Resources nagbabala laban sa pagpasok sa Pilipinas ng mga exotic species na ito. Live mula sa Quezon City, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, invasive alien species. Ganito na tinuturing ng DENR ang mga Chinese soft-shelled turtles na dumarami sa bandang Pampanga at Bulacan. At ang itinuturing nga ng ilang na exotic food na miminsala na raw ng mga palayan at palaisdaan. Malambot ang likod, patulis ang ulo, matapang at kumakain ng mga isda. Ito ang Chinese soft-shelled turtle. Ang mga pagong na ito nakarating sa mga palayan at palaisdaan sa Bulacan at Pampanga. Peste ang turing ng ilang mga isda. Invasive alien species naman daw ayon sa DENR Protected Areas and Wildlife Bureau. Galing sila sa isang lugar na ipinasok mo doon. Tapos yung invasive is a description na nag-i-increase siya in population na to the point na nakaka-damage na siya sa natural environment. Delikado ang mga gantong uri ng hayop sa balansa ng kapaligiran nito. Can cause extinction of a certain species by predation. Pwede ring mag-cause ng extinction because of competition. Kaya naman maiging bantayan ang pagpasok ng mga kakaibang hayop sa bansa. One is prevention. From the port of entry pa lang, pipigilan mo na siya. Tapos next is control. Ibig sabihin, hindi na kayang tanggalin lahat. Iko-control mo na lang yung population. Third is eradication. Ang Arangke Market sa Recto, dating kilalang bentahan ng exotic animals. Ang matagal na ho yun, siguro yung mga ibang nahuli, ginagamit na yung pangalan ng Arangke. Pero ngayon wala na talaga yung nagbebenta rito ng exotic. Mga hayop na kinahuhumalingan ng pet lover na si Chow Cabana. 17 ahas at 11 na tuko o geckos ang alaga ni Chow. At 2 dekada na raw siya nag-aalaga ng exotic species. Hindi raw biro ang pag-aalaga ng gantong mga hayop. Ang pinapakain ng mga daga sa mga ahas, pinibreed pa ni Chow. You have to do your research. Know everything about the snake as much as you can. Or any animal at that. Tapos, consider mo rin kung kaya mo talaga. You have the commitment. Bawa ito, they can live up to 25-30 years. Kaya mo ba alagaan ito for 30 years? Pero lahat ng mga alaga ni Chow may kaukulang Certificate of Wildlife Registry. Paliwanag ng DENR. Bago pa man magkapasok kasi sa bansa mga exotic na hayop, kinakailangan ito ng import permit. Before we issue that permit, ini-inspect yung paglalagyan. At sinicertify yon ng ating mga field offices na meron silang appropriate na facilities to enclose the species. Jessica, paliwanag nga ng DENR, importanteng maging responsable sa pag-aangkat ng mga gantong klaseng exotic na hayop. At gaya nga na nangyari sa Pampanga at Bulacan, maaaring magdulot ito ng imbalance sa kapaligiran. At paalala pa ng DENR, pinag-aaralan pa lang nila ngayon kung ano na ang gagawin dito sa mga soft-shelled turtles na ito. Okay. Jessica? Ang naaalala ko rito, Salima, yung golden kuhol, no? Medyo hindi rin yan native sa Pilipinas, dinala yan. Akala nila for food nung panahon pa ng Marcos regime, no? And then later on, naging peste na siya. Yung janitor fish sa Laguna Lake, ganyan-ganyan din ewan ko, nakawala yata, dumami, hanggang ngayon peste na siya. So mukhang baka yan din ang pinangangambahan dito sa soft-shelled turtle na ito. Tama ka dyan, Jessica. Ang hinala ng DENR PAUB, ang mga soft-shelled turtles na ito ay inangkat para gawing pagkain dahil delicacy ang mga ganyang pagong para sa ilan nating mga dayuhan at kababayan na rin. Tapos maaari raw na nakawala o inilipat ng lugar itong mga turtles na ito at umabot sa mga waterways kaya bigla ang dumami. Pero yan ay pinag-aaralan pa rin at inaalam pa rin nila kung gaano kalawak na yung damage na nakukos ng mga soft-shelled turtles na ito, Jessica. Okay, ang problema, kinakain nito yung mga isda at saka sinisira yung mga palayan. Tama ka dyan, Jessica. Yun nga yung nagiging problema ngayon ng mga kababayan natin dyan sa may Bulacan at Pampanga. Nakakagulat nga na yung ilang palaisdaan nga raw yung ilang fingerlings nila nakakain na nito mga pagong na ito. Pero kailangan nga, sabi ng DENR, masusing pag-aaral muna kung ano yung gagawin. Kasi nasa point na sila na nakakalat na dun sa Bulacan at Pampanga, yung mga turtles na yan. Ano na yung gagawin? Pwede daw kolektahin yan
at sabi, sugpuin. But then kailangan pa raw pag-aralan kung ano talaga yung maaaring mabisang paraan para ma-resolve itong issue ng pagiging peste ng mga pagong na ito. Okay, Jessica. sabihin natin edible. Mas maraming mahuli sa kanila. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.